Sa bawat isa, God is good all the time. Parang may saya pa tayo na na ating naranasan yung galing sa Impanta. At ngayong umaga, the very title of the message this morning ay Broken Seal. Kumbaga, we praise God because of ang ating Panginoong Jesus ay nag-resurrect, nabuhay. At lalapit po ako sa inyo at magtatanong ako. Ayan, parang ayaw tanungin ng mga kapatid. Ang tanong po is ganito. If ever na hindi po nag-resurrect ang Panginoon, what would happen? Si Pres muna. Madali lang. Magulo ang mundo. Kung hindi po nag-resurrect ang Panginoon, magulo ang mundo, sabi ni Pres, si Ate Susan. Pareho lang po, magulo mundo. Parehas lang din, magulo ang mundo. Pero ang Panginoon po ay nag-resurrect, kaya kabaliktaran, kapayapaan po ang ating mararanasan sa mundo. Now, paano ito malalaman ng mundo? Dapat sa atin po mga believer ay ibinobroadcast natin, ipinapamalita natin ang pag-resurrect ng ating Panginoon. When I was ride in my bike sa Binsons, dito nalungkot ako at dito po sa Binsons, traditionally, talagang pag ganitong mahal na araw, as you know, may mga nagpepenitensya. And along the way, parang kinurot ang puso ko. Sabi ko, bakit hanggang ngayon ang mga tao, they don't understand the true meaning of yung mahal na araw. Bakit nila kinakailangang pahirapan yung kanilang sarili to think of sa kanilang pagpapahirap sa kanilang sarili ay magiging ayos ang relasyon nila sa Panginoon. Nakakalungkot pong isipin na bakit itong mga taong ito, they don't understand. Bakit kinakailangan mong saktan yung sarili mo to the point na may mga tao na nagpapapako pa sa krus. Sa Pampanga, traditional po ito, talagang may isang tao ron, Panata, sabi na every year nagpapapako talaga siya sa krus. Which is, hindi po ito biblical. It's only the Lord Jesus Christ ang Diyos na naging tao, na siyang may rights upang ipako sa krus, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Because He was sent by His Father, at ang sabi niya, pumunta ka ron, save the world. It's only the Lord Jesus Christ, mga minamahal. At hindi po ito pwedeng gawin ng isang ordinaryong tao. Because, why? Because of, we as human, nagkakasala tayo araw-araw. At hindi tayo pwedeng i-offer na kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, because Jesus Christ is the one who is sinless perfection. Siya yung God and man at the same time. He has a very unique personality. Kaya nga po, we praise God sapagkat nagtagumpay ang ating Panginoon. Anyway, talaga namang yun ang kanyang mission, magtatagumpay siya. Hindi po tsamba na siya ay nabuhay because it was prophesied in the Old Testament sa Micah chapter 5 na siya ay isisilang upang maging offering, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. And I praise God, I personally praise God sapagkat ang Diyos po ay nag-resurrect. Sabi nga ni Pres, magulo talaga ang mundo. And I just could imagine kung walang resurrection, hindi ko na maubos pang isip kung anong gagawin ko, anong gagawin natin. Because we can do nothing, mga minamahal, kung ang Diyos ay hindi po nag-resurrect. So ngayong umaga, pag-usapan natin yung senaryo at kung paano ang Panginoon ay so broken silang ating pong title. At ito binasa na yung ating
mga talata. Hayaan nyo na magbasa ako ng maraming talata upang maunawaan natin ito. And bear with me, because of we as believer, it is our duty na tayo po ay mag-celebrate. Hindi po duty, kundi it's a privilege. We as believer, dapat everyday nagsa-celebrate tayo because Jesus ay nag-resurrect, nabuhay, na mag-uli. The resurrection of Christ had been promised to His disciples. Yun pong resurrection, ipinangako na ito sa mga disciples. Ang sabi ng Matthew 20, 18-19, yung kamatayan at muling pagkabuhay ay klarong ipinaliwanag. Kumbaga, it was taught. Ito ay sinabi na doon sa mga disciples. Kumbaga, isinabi na ito ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 18, pupunta tayo sa Jerusalem, doon ipagkakanulo ang anak ng tao sa punong pare at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatunan siya ng kamatayan. You see, it was taught, Jesus told them, to the disciples, yung mangyayari, at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kukutsain, hahagupitin, ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. So makikita natin during the way, nung ministry ng Panginoon with the disciples, itinuro na ito yung mangyayari ng ating Panginoong Hesus doon sa mga disciples. And mind you, the enemies of Christ, remember, naalala ito ng mga kaaway ng ating Panginoong Diyos. Yung mangyayari, yung siya ay mamamatay at siya ay muling mabubuhay. The enemies of Christ remembered, but His disciples forgot. At yun po nakakalungkot isipin na yung mga enemies ni Jesus, naalala yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, subalit yung mga disciples, nakalimutan nila yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng pagdurusa ni Jesus, iniwan sila ng mga disciples. Nakakalungkot isipin po, nung time na yon, na dapat kailangan ng ating Panginoong Hesus, yung moral support, yung spiritual support, but anong ginawa ng mga disciples? So crystal clear, sinabi ni Jesus, what would happen? Kumbaga, eto mangyayari. Kukunin ako, punta sa Jerusalem, ako'y paparusahan, at ako'y mamamatay. Subalit ako'y muling mabubuhay. So dito makita natin, sa kabila ng many miracles na ginawa ni Jesus, it seems they forgot, o itong mga disciples, they don't really understand. Yung kanilang faith is not, masasabi natin, hindi po 100%. Meron kasi mga senaryo on the time na ang ating Panginoon Jesus nagpapaalam at hindi ito maintindihan ng mga disciples, specifically si Peter. Sabi niya, ako'y aalis. At sa aking pupuntahan, hindi ko kayo pwedeng isama for now, but ako'y babalik at isasama ko na kayo. So hindi maintindihan ng mga disciples yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Subalit si Peter, ang sabi niya, Panginoon, saan baga kayo pupunta? At gusto kong sumama. Gusto ko kayong samahan. Peter thought that, maaaring ang iniisip ni Peter, ang ating Panginoong Hesus ay pupunta sa isang isolated na lugar at for the meantime, magtatago para makaiwas sa panggugulo ng kaaway ng mga religious leader ng Roman Empire. Yun ang kaisipan ni Peter. They don't understand yung mangyayari. But along the way, tinalikuran nila ang Panginoon during the time of crucifixion. At sa ating buhay, in our Christian life, sad to say, some of us are the same. Some of us are the same. Doon sa mga disciples na tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Of all the miracles and wonders na ginawa ng Diyos sa atin, nagagawa pa rin natin na tumalikod sa Diyos at bumalik sa dati. Can I hear amen? Hindi po lahat, but some of us, ganun po ang nangyayari sa buhay natin. Hindi po natin naalala
yung mga excuse me, yung mga mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Yesus. First of all, God saved us from damnation in hell. Niligtas tayo ng ating Panginoong Yesus doon sa kapahamakan, sa impyerno. And that's the wonderful thing na ginawa ng ating Panginoong Yesus. First of all, pangalawa, Jesus continued to change our life. He guide and protect. In God, forgive and forget all our sins, past, present. At even yung mga kasalanan gagawin pa natin in the future, when we confess it, 1 John 1:9, patatawarin pa rin tayo ng ating Panginoong Yesus. But sad to say, somehow, some of us, like disciples, nakakalimutan natin yung mga wonderful, mga miracle na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. In my life, many times, I admit po many times, ako'y nakakaranas din ng panghihina, panglulupaypay, at naisip ko na somehow tumalikod na lang sa Panginoon sa dami ng mga pain and suffering na akin pong naranasan. But, sad to say, I always come into realization of so many wonderful things na ginawa ng Diyos in my life. Yung kanyang kabutihan, pagka ako'y kinuwenta ko ito, nakikita ko na ang Diyos ay napakabuti sa aming buhay, sa family ko, sa BCI. The goodness of God, you cannot question yung kanya pong kabutihan sa akin. Kaya narito pa rin ako at humaharap at sinisikap na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. And I have regrets in my life. When I was young, naisip ko na sana naglingkod ako sa Panginoon ng aking kabataan. Sana ibinuhos ko yung paglilingkuran ko sa Panginoon during my young days. Because of, if I did that, whether you believe it or not, ang Diyos ibubuhos niya yung mga pagpapala sa buhay niyo, sa buhay ko. Kaya it's a reminder sa ating mga young generation. We believe you are the next generation of this church, and I would encourage you, serve God ng inyong buong puso. Mag-serve kayo sa ating Panginoon ng buong puso, whatever yung talent o yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon, gamitin nyo ito mightily sa Panginoon. Ibuhos nyo ang inyong service sa Panginoon, and mind you, kapag ginawa nyo yon, ang Diyos ibubuhos din niya yung napakaraming mga pagpapala, not only physically, not only financially, and most of all, spiritually speaking, lalago ka na spiritual, at kapag lumago ka na spiritual, yun ang pinakamahalagang mangyayari sa buhay natin. So don't forget what Jesus did in the cross. Huwag nating kalimutan. Thank you, Pres. Bukas right tayo ulit. So wag nating kalimutan yung ginawa ng ating Panginoong Jesus in the cross. At wag nating kalimutan, kagaya ng pagtanong ko kanina, He was resurrected. Muli pong nabuhay ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya nanatiling patay. And that's good news. Yun po ang magandang balita na hanggang ngayon, yun ang pinag-uusapan in all the world, that Jesus had risen. Siya po ay nabuhay na maguli. Siya po ay hindi na natiling patay doon sa libingan. At sa atin po pinaka-main, that was only the introduction. Sa pinaka-main point natin, unang-una, the enemies of Christ were correct about His promise. Ang sabi ng verse 60, inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinaukan niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Who did that? Ito pong si Joseph Arimathea ang gumawa nito because he has influence. I would say na ito pong si Joseph, hindi po ito si Joseph na asawa ni Mary.
Ibang Joseph po ito, itong si Joseph Arimathea is a secret follower. Disciple po ito ng ating Panginoong Hesus na tumulong kay Jesus na maayos yung kanyang libingan. Sa verse 61, kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria nakaupo sa tapat ng libingan. 62. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at mga pariseyo. 63. Sinabi nila, naalala po namin nang mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay. Pagkaraan ng 3 araw, let's think about the body of Christ. Makikita natin na itong mga kaaway ng Panginoon, itong mga religious leader, itong mga tagapagturo ng kautusan, ay naiintindihan yung prophecy at yung katuruan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Bigyan natin ng overview. Yung ating Panginoong Hesus, Jesus' birth, 6 to 4 BC, before Christ. He was born in Bethlehem. At dito makikita natin, He was prophesied centuries ago. Itong pagsilang ng ating Panginoong Hesus, it was prophesied 2,000 years ago. Doon sa Micah, chapter 5, verse 2 at Isaiah 7:14. It was prophesied 2,000 years ago na siya ay isisilang doon sa Bethlehem, and it was announced by angels Gabriel, told Mary, she'd conceive by the Holy Spirit. Luke chapter 1, 26-35. Yun yung pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Secondly, Jesus' death, yung AD 30-33, na kung saan dito nagkaroon ng, for 3 years, yung ministry ng Panginoon, for 3 years, Jesus taught about the gospel. Jesus taught about the gospel in the Bible that we are studying now. And ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng maraming mga may karamdaman. Yun yung kanyang ministry, and claim to be the Son of God. And then, the sad thing is, He was arrested because nagkaroon sila ng conflict doon sa mga religious leader sa kanyang kapanahunan, na siya ay inakusahan na mga mumusong o tinatawag natin na blasphemer. When we talk about blasphemer, ito yung, kumbaga, ikaw na isang tao ay sinabi mo na isa kang Diyos, yun ay pamumusong o yung blasphemy. At yun yung inaakusan nila kay Jesus. Siya ay nalagay sa isang trials, questioned by Jesus leaders, crucified. And the good news is, He was resurrected. Kaya nga tayo mga believer, we are celebrating upon His resurrection. Sumula nang si Jesus ay panganak ni Maria doon sa sabsaban hanggang sa siya ay ipako sa krus. Yun po ang life ng ating Panginoong Hesus. And mind you, tingnan natin yung the abuse He took in His body for you and me. Yung inabot na suffering ng ating Panginoong Hesus in the cross. Ay naghahanap ako ng mga video o kaya lang wala akong makitang video. Pero dito makikita natin yung suffering ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Bible, mistulang gulay yung katawan ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin sa mga video o yung sa mga artificial intelligence, iba na yung itsura. Well, anyway, kung ma-witness siguro natin, yung totoo nangyari sa ating Panginoong Hesus, makikita mo yung sarili mo na because of me, kaya naranasan ng ating Panginoong Hesus ganong klase ng pagdurusa o pagpapasakit o yung kahirapan. So dito makikita natin, in the time of arrest of Jesus, Peter defended Him. At yung senaryo ay parang naputol niya yung tenga ng sundalo. Pero sinaway siya ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag mong gawin yan.
Sabi niya doon kay Peter, hindi mo baga alam that I can call in my Father and He would send like 7 legions ng angels sa isang iglap, pwedeng tulungan si Jesus, sent by His Father, yung mga angels para tulungan siya at puksain. When we talk about legions, ang isang legions po ay tumatayang parang 6,000 katao na mga sundalo. Kaya lang sabi ng Panginoon, 72 legions, 72,000 ang ipapadala ng Panginoong Yesus. Would you imagine kung gaano karami mga angels ito? At yung power ng angels, I would say isang angels lang, ubos lahat itong mga Roman Empire na ito. Subalit ang sabi ng Panginoon, hindi ko ito pwedeng gawin kasi hindi mangyayari yung ating mission. So dito makikita natin na kinakailangang tapusin ng Panginoong Yesus yung kanyang mission to crucify upang bayaran yung ating mga kasalanan. So Joseph Arimathea and Nicodemus laid the body of Jesus in the tomb. At hiningi niya ang katawang labi ni Jesus. He provided his own new tomb near Golgotha. So itong si Joseph Arimathea at si Nicodemus, and who is Nicodemus? Ito pong si Nicodemus, siya yung sinabihan ng ating Panginoong Jesus, Nicodemus, you must be born again. Kaya makikita natin yung mga tao na medyo malayo sa Panginoon, siya pa yung tumulong sa Panginoon during that time na siya po ay nagdurusa at siya ay namatay. And sad to say, where are those disciples na kasama ng ating Panginoong Yesus? So dito makikita, together they took Jesus' body, binalot ito sa linen clothes with its spices and laid in Joseph's tomb. So Jesus' enemies feared He might rise again. Natatakot po itong mga kalaban ng ating Panginoong Yesus during His time na siya ay mabuhay na mag-uli. They remembered His prediction. The chief priests and Pharisees told Pilate, Sir, we remember how that impostor said, while he was still alive, after 3 days, I will rise again. Matthew 27:63. You see the accuracy of prediction ng ating Panginoong Yesus na siya ay muling mabubuhay. Narinig nila, sinabi ni Jesus, siya ay mabubuhay na mag-uli after 3 days, and they took it seriously enough to act. Itong mga religious leaders na ito, nakaahaway ng ating Panginoong Yesus. Strangely, they called Jesus a deceiver o mandaraya, yet they feared that He might really rise again. Natatakot sila na maaaring ang mangyari o maaaring magkatotoo ng ating Panginoong Yesus ay muling mabubuhay. Letter B, the enemies of Christ were concerned about His promise. In verse 64, kaya pabantayan po sana ninyo mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay pamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. This were the thought of the religious leaders na kaaway ng ating Panginoong Yesus. Gusto nilang ma-assure ng libingan ay silyado at guarded until the 3rd day. Takot sila sa maaaring gawin ng mga disciples na pwede nilang palabasin na si Jesus ay muling nabuhay. Takot sila sa magiging impact nito sa publiko na si Jesus ay nabuhay. Lahat tayo ay may takot. Amen? Minsan as a believer, may mga pagkatakot tayo at iba-ibang mga pagkatakot ito. But the good thing is, yung kamatayan ay hindi na natin pwedeng katakutan because we believe na atin pong napagtagumpayan na ang kamatayan because Jesus Christ was risen.
When we put our faith in Jesus, doon natapos yung kamatayan sa ating buhay. When we accepted Him as our Lord and Savior. So this is exactly what happened when Christ arose. And mind you, mga minamahal kapatid kay Kristo, maraming mga religious leader ang nag-claim that they are also God, like Jesus. Katulad po yung example natin si Muhammad. Si Prophet Muhammad na mga Muslim, ay hindi muling nabuhay. Siya po ay namatay. Buddha, yung kanyang kapanahunan, namatay siya at hindi siya muling nabuhay. Confucius, wala rin, patay din siya. In New Testament preaching, si Joseph Smith, na siya yung leader ng mga Mormons, they are all dead, including si Manalo ng INC, na kinukonsider na anghel na nila na mas mataas pa yung si Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesus. But, sad to say, itong mga taong ito namatay lahat, it's only one religious leader that until now, he was alive. And the good thing is, buhay po ang ating Panginoong Hesus. He is the only religious leader that remain alive. Nabuhay siya. And actually, He is with us. He is in our heart. Nasa puso natin ang ating Panginoong Hesus pagpahanggang ngayon. Kaya I praise God ng ating pong Panginoong Diyos ay hindi na natiling patay, but He was alive. At siya po ay nasa sa ating puso. Siya yung ating sinampalatayanan. Siya yung namumuhay sa atin. And we have this kind of blessed hope na pagdating ng ating Panginoong Hesus, makakasama natin siya. When He appear in the cloud, atin pong sasalubungin ng ating Panginoong Hesus. And that's good news. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoong Hesus? Pinakamalakas sa palakpak natin. Because Jesus was alive. Buhay po ang ating Panginoong Hesus, buhay ang ating sinasamba, hindi katulad ng mga religious leader, lahat po yan mga nangapatay na at hindi sila nabuhay na mag-uli. It's only Jesus Christ was alive until now. And mind you, ang ating Panginoong Hesus, He is in the midst of us. Nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoong Hesus. He is with us. Jesus Christ is with us. So as a result, noong pagsila o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Napakagulo. Yung chaos na nangyari doon sa New Testament, sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay, ang daming kaguluhan. And it caused the disciples na sila po ay makaranas ng malagim na kamatayan. All of them, nakaranas po sila malagim na kamatayan. In Acts 17:6, sabi rito, nang hindi matagpuan, ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ang ilang mga alagad at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan man sila makarating. So bakit ganito ang reaction ng mga believer? Because Jesus was alive. Muli pong nabuhay ang ating Panginoong Hesus. And mind you, yung mga disciples ay nakakita sila ng pag-asa. During the time na nakikita nila na hirapan ng Panginoon, parang hopeless na sila. Actually, yung mga disciples nang backslide na sila at bumalik na sa kanilang trabaho, wala na silang pag-asa. Sabi nila, wala na yung ating pinuno. Pero nung muling nabuhay ang Panginoong Hesus, makikita natin kung gaano fearless and yung faith ng mga disciples ay sobra that cost their life. At dito makikita natin, nung hinanap ng mga religious leader, si Silas and Paul, wala sila. Ang nakita nila si Jason. Ito pong si Jason is a local believer
doon sa kanilang panahon, kaya siya ang kinaragkan at ibang mga religious leader at iniharap doon sa mga pinuno. So nagkaroon ng kaguluhan. At ang kaguluhan ito nag-cause ng pananampalataya ng mga new believer in the Acts of the Apostles. Napakarami pong believer ang nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Let us see, the enemies of Christ were conquered by His promise. Yung mga kaaway ng Panginoong was conquered sa promise ng ating Panginoong. 65, sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Dito makikita natin na yung tomb na ipinagawa ni Joseph Arimathea, nilagyan pa ng seal ito, malaking lubid, at nilagyan ng Roman Empire seal para siguruhin na hindi ito basta-basta mabubuksan. And sabi po ng mga teologo, itong nakatakip na bato na ito, it's like 2 tonelada ang bigat nito. And mga 20 katao, hindi pa siya kayang i-move. Ganun po kabigat yung bato na nakatakip doon sa pinaglibingan, sa tomb ng ating Panginoong Hesus, malapit doon sa Golgotha. So dito makikita natin, the seal of the Roman Empire was placed on it. Kaya nga po ang title natin, Broken Seal. Kumbaga nabuksan yung libingan ng ating Panginoong Hesus. Pilate's soldier and seal could not keep Christ from His promised resurrection. The broken seal became a great proof of the promised resurrection. Matthew 28:11-15. So ito pong mga Roman soldiers na ito, hindi po sila natulog. Kasi pag natulog sila at nahuli sila, noong mga nagbabantay doon sa mga leader na ito, it would cost their life. Papatayin sila. Kaya hindi po sila natulog. At dito sa pang-apat, which is the good news, Christ arose. The promise was fulfilled. Nangyari po ang prophecy 2,000 years ago ng ating Panginoong Hesus ay nabubuhay. Matthew 28, read with me, basahin ko po ito at sundan niyo ako sa may ng pagbasa kasi mahalaga po ito. Matthew 28, chapter 2, 3, 5, 6. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa libingan, sa ibabaw niyon. So makikita natin just one angel. Ang naggulong ng malaking bato, yung 2 toneladang bato, para buksan yung tomb ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga kanina, mga 20 katao hindi pa kayang igulong. But you see, it's only one angel ang nag-alis ng takip ng tomb na pinaglibigan sa ating Panginoong Hesus. Verse 3. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw. It was the angel, yung mukha ng angel, nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Verse 5. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, halika kayo tingnan ninyo ang kanyang pinaglibingan sa kanya. Sa mga minamahal kong kapatid kay Kristo, yung sermon napakasimple lang, pero kung ating pag-uunawain, He was risen. Nabuhay na maguli ang ating Panginoong Diyos. And that's good news, magandang balita ito. Magandang balita po ito. At sa atin po conclusion, think about it. Sabi ko nga kanina, nagtanong ako kay Pres, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, what would happen? Kung if ever na walang resurrection, what would happen? Sa akin lang pong kaisipan, kung walang resurrection, what for? Bakit pa tayo sasama ng linggo? Hindi ba? Sino ang sasambahin natin? Sino ang patutungkulan ng pagsamba natin?
kung nanatiling patay ang ating Panginoong Yesus? Bakit magkakaroon pa ng mga Bible studies? Para saan yung Bible studies? Sino ang papatungkulan natin sa mga Bible studies? Wala nga, nanatiling ang patay ang ating Panginoong Yesus. Just saying, walang mga outreach. Bakit pa ipapamalita si Jesus ay hindi nga siya nabuhay na maguli? Walang mga baptism. Walang mga annual planning. Walang prayer and fasting. What for? Kanina ipapatungkol yung prayer and fasting kung hindi nga nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus? And the bad things, walang impanta. Bakit ka pupunta ng impanta? Bakit pa magjo-join fellowship? Eh wala ngang nabuhay na maguli. At kung walang impanta, walang makakatagpo ng true love. At walang magcha-champion. Nagjo-joke na po ako. Masyado kayong seryoso eh. Walang magiging champion. Walang mga fellowship. See? Walang mag-bonding, walang saya, walang fellowship, walang mga soul winning because of para saan yon? Di ba naintindihan niyo mga kapatid? But because He was resurrected, we are celebrating. Amen? We are celebrating na nabuhay po na maguli ang ating Panginoong Yesus. Kaya tayo nandito, kaya may annual planning, kaya may mga youth camp because of atin pong ibino-broadcast sa mga kabataan, sa mga young generation na si Jesus ay nabuhay na maguli. Bakit po binibigyan natin ng fund ito? Mahalaga po ito na malaman ng mga tao na si Jesus ay nabuhay na maguli. Mahalaga po ito na yung mga nagpepenitensya, hindi nyo dapat ginagawa yan because Jesus is the one God and man person na gumawa nito once and for all to save the world. Hindi mo na kinakailangan pa ulit-ulitin pa. It is our duty as believer na ipamalita ito. And we praise God. At kung titingnan natin, let's analyze. Yung mga disciples are all dead, suffered. At hindi po madaling kanyang kamatayan. Ayoko na ikwento kung paano sila namatay. And they went all over the world proclaiming the gospel. Why? Halimbawa, will you willingly give up your family, sacrifice everything for declaring something that is not true? Kung ikaw disciples ka, kung halimbawa ako, magdi-disciple ako, pero hindi naman totoo yung kinikwento ko, umaga fake news or false news at dinadaya mo lang yung mga tao. Di ba? But the good news is, they are willingly suffer and die knowing it was true. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon is true. You see, the gospel was not invented by men. Hindi po tao ang nag-imbento ng gospel. It was from God. Galing po sa Diyos ang gospel. Yung resurrection, it was from God. And they realized Jesus is who He claimed to be. So this morning, yan po ang ating pong sermon about the gospel that Jesus was resurrected. In our conclusion, tayo pong lahat ay tumayo. Letter A, the broken guarantees the resurrection. Letter B, the resurrection guarantees the deity of Christ. Yun pong pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus. And letter C, His promises guaranteed the salvation of all who trust Him. The question is, ipagkakatiwala ba natin ang ating buhay sa Panginoong Yesus? Or yung ating mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon ay sasabihin ba natin sa kanila na ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Panginoon because He was resurrected 2,000 years ago. Siya ay muling nabuhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, as we praise You, as we honor You,
As we thank you, Panginoon, sa ginawa mo in the cross of Calvary because kayo po ay nag-resurrect. Kayo po ay nabuhay na maguli at tinapos mo ang iyong mission dito sa lupa. At talaan po namin, O Diyos, na maabutan mo kami sa iyong pagbabalik, na kami, Panginoon, ay gumagawa at sinusunod ang mga utos mo sa amin. At ang aming dalangin, Panginoon, patnubayan mo kami as BCI family. Yung aming mga plano ay maging plano mo. Patnubayan mo aming Panginoon ang bawat isa. Patnubayan, Panginoon, ang mga namumuno sa amin. Let your anointing be with our Pastor Arnold and the rest of his family. Samahan mo siya, Panginoon. Patnubayan mo siya. Pagarian mo ang kanyang buhay. At ang aming pong mga plano sa ministry, yung OCC, Panginoon, madalangin kami na magbunga ito. Yung aming mabibinipisyuhan, Panginoon, ng OCC ay yung ministeryo ng pagliligtas mo ay kanilang maranasan, aming Panginoon. Lord God, sa amin pong kalahating taon na ang aming buhay punong-puno ng iyong biyaya, ay susunod pang kalahating taon, Panginoon, ay patuloy na dumagsa ang iyong mga biyaya sa aming buhay. Patuloy mong ibus ito sa amin at patuloy mo kaming turuan na sumampalataya sa iyong bugtong na si Jesus at sundin ang kanyang mga kalooban. At madalangin kami, aming Panginoon, na patnubayan mo po ang BCI, yun pong may mga pinagdadaanan, mga may karamdaman, ay pagalingin mo kami, Panginoon, O God. Bless us, O Lord, at dalangin namin, aming Panginoon, na muli yung pag-asa na amin pong nakikita na kayong aming Diyos, na kayo ay nag-resurrect, sapagkat ito po ang aming dalangin ng nagkakaisa sa pangalan ng aming Diyos, tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ating Panginoon.